Pinagtatawanan ang matandang nagbalik eskwela. Ikagugulat ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka muna at samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Ma, handa na po ba kayo? Sigurado po bang ayos ka lang na sumakay ng tren at mamasay papuntang eskwela? Kung gusto mo, ay ihatid na lang po kita. Kahit ngayong araw lang, para hindi ka mapagod ng husto. Saad ng nag-aalalang ginang na si Malu sa kanyang may edad ng ina na si Rebecca. Ayos lang ako, anak. Huwag mo na akong intindihin at pumasok ka na sa opisina. Alam ko ay marami ka pang gagawin. Ikaw naman, parang hindi mo ako kilala. Noon nga ay sinusuyod ko ang buong kamay nilaan para lang magtinda. Ngayon pa ba ako hindi marunong mamasahe? Tugon naman ng matanda. Sigurado po kayo, ma, ha? O siya, basta tawagan niyo po ako kung may kailangan kayo at pangako ko sa inyong pupuntahan ko kayo agad. Good luck. Mag-isa nang sumakay sa unahang bagong tren para sa mga matatanda itong si Rebecca. Habang papalapit sa kanyang pupuntahan, ay nag-aagaw ang kanyang tuwa at kaba. Sa tagal kasi ng panahon, sa edad na 60 ay tutuparin na niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Habang nakaupo, ay hindi maiwasan ni Rebecca na pagmasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nakasuot na siya ng uniforme habang bitbit ang kanyang mga gamit sa eskwela. Sa wakas, ay makakatungtong na ako ng kolehiyo. Ngayon ay ganap na akong may pinag-aralan. Saad ng matanda sa kanyang sarili. Habang naglalakad, ay marami nang nakatingin kay Rebecca. Papasok pa lang ng universidad, ay hinarang na kaagad ang matanda. Saan po ang tungo niyo, ma'am? Bakit po ganyan ang suot niyo? Maaari po bang makita ang ID niyo? Wika ng gwardya. Estudyante po ako dito. Wala pa po akong ID. Sa katunayan ay ngayon pa lang ako magpapalitrato. Paliwanag naman ni Rebecca. Hindi kumbinsido ang gwardya, kaya hinanap siyang muli nito ng pagkakakilanlan. Kahit na nung paliwanag ni Rebecca ay ayaw siya nitong paraanin, kaya pinakita na lang niya ang kanyang registration card at saka pa lang siya pinapasok ng gwardya. Rinig ni Rebecca ang pag-uusap ng mga gwardya pagkaalis niya. Sa tingin kaya niya ay makakahanap pa siya ng trabaho sa edad niya? Pagka-graduate niya ay hindi na rin siya pahintulutan ng magtrabaho dahil sa edad niya ay pangretirado na. Natatawang sambit naman ng gwardya. Gusto sanang bumalik ni Rebecca para kausapin ang mga ito, ngunit nagpakumbaba na lang siya. Samantala, bahagyang nahirapan itong si Rebecca sa paghanap ng kanyang silid-aralan. Makalipas ang halos 10 minuto ay nakita niya rin ito, kaya agad siyang pumasok upang hindi mahuli sa klase. Pagpasok ni Rebecca ay nagsitahimikan agad ang mga mag-aaral at saka nagsiupo. Ang akala ng lahat ay guro itong si Rebecca, ngunit may isang lalaki ang nagtaka kung bakit parehong uniforme ang suot ng matanda kung ito ay kanilang guro. Ikaw ba ang guro namin? Tanong ng isang kamag-aral. Naku, hindi. Tulad niyo ay mag-aaral din ako dito. Tugon naman ni Rebecca. Hindi mapigilan ng ilan ang mamangha, ngunit ang karamihan sa kanila ay mas natawa dahil sa kanilang nalaman. Estudyante? Totoo po ba? Baka naman prank lang po ito. Isang pagsubok para makita kung ano ang magiging reaksyon namin. Nasaan ang kamera at bistado na po kayo? Tumatawang saad muli ng isang kamag-aral. Maniwala kayo. Tulad nyo ay mag-aaral din ako rito. Sana ay maging ayos ang pakikitungo natin sa isa't isa.
Malumanay na saad muli ni Rebecca. Hindi makapaniwala ang mga mag-aral, naging kumbinsido lang sila nang dumating na ang guro. Talagang kamag-aral nga natin siya. Ano ba yan? Parang mas matanda pang asalula ko ang babaeng yan. Hindi ba siya nahiya na nag-aaral pa siya? Baka mamaya ay tapos na rin ang kolehiyo, kahit ang mga apo niya. Wika ng isang binata. Naging usap-usapan itong si Rebecca dahil sa kanyang edad. Dahil sa katandaan ay nahihirapan na rin makasunod si Rebecca. Ang tagal na rin kasi ng panahon nang huli siyang makatungtong sa paaralan. Dahilan ito upang iwasan siya ng mga kamag-aral. Minsan ay may aktibidad ang mga mag-aaral at kailangan nilang maggrupo-grupo. Kaso dahil sa tingin ng iba ay magiging pabigat lang itong si Rebecca ay tinatanggihan nila ito. Wala nang kulang sa grupo namin. Humanap ka na lang po ng iba. Saad ng isang kamag-aral. Dahil pare-pareho ang mga sinasabi ng mga kamag-aral ay napilitan si Rebecca na magsolo na lamang. Napapansin ng anak niyang si Malo na nahihirapan ang ina. Ayos lang po ba kayo talaga, ma? Baka naman pinapahirapan niyo lang ang sarili niyo. Sa edad niyong yan ay dapat nagpapahinga na lang kayo, ma. Tapos ayaw niyo pang magpahatid sa akin sa eskwelahan niyo. Wika ng anak. Ayos lang ako, anak. Siguro ay hindi lang sanay ang mga tao na makakita ng estudyante na nasa edad ko. Totoo naman ang sinasabi nila na retirado na ako. Pero kakayanin ko ito, Malo. Huwag ka nang mag-alala. Gusto kong maranasan ang bawat pagsubok na kaakibat sa pagbabalik ko sa pag-aaral. Kaya ko to. Parang hindi mo naman kilala ang nanay mo. Wika pa ng matanda. Dumaan ang araw at maraming pangungutya pa ang nararanasan nitong si Rebecca. Siguro nga ay narito na siya sa paaralan bago pa man maimbento ang salitang pag-aaral. Bakit kaya sa simpleng tanong lang ay hindi pa niya alam? Sa edad niya ay baka nakailang kurso na siya eh. Sambit ng isang dalaga. Kung ako kasi sa kanya ay maghintay na lang ako ng ibibigay ng anak ko. Sa ganyang edad ay dapat na sa bahay na lang. Wika naman ng isa pang kaklase. Ngunit ang pinakamasakit kay Rebecca ay nang pagalitan siya ng kanyang guro dahil hindi niya masagot ng ayos ang gawain. Paulit-ulit niyang itinatanong sa profesor kung ano ang gagawin. Wala pong special treatment dito. Matanda lang po kayo sa edad, ngunit ako po ang guro rito. Kaya sumunod po kayo sa lahat ng ipinapagawa ko. Saka ipakita nyo naman sa mga kabataang ito na may kinatandaan po kayo. Ang dali-dali ng gawain ay hindi nyo pa po maintindihan. Paulit-ulit na po ako nang sinasabi rito. Baka po sa edad nyong yan ay hirap na kayo talaga sa pangunawa. Baka gusto nyo mag-isip ulit kung para sa inyo talaga ang pag-aaral. Saad ng guro. Sakto naman ang pagdating ni Malo sa paaralan at narinig ang sinabing ito ng guro. Mawalang galang na po. Bakit ganyan kayong magsalita sa mama ko? Kung hindi nyo siya kayang galangin bilang isang estudyante, ay galangin mo siya bilang nakakatanda. Bilang isang guro, ay dapat mas mahaba po ang pasensya nyo sa kanya. Sita ni Malo. Pinagsabihan rin ni Malo ang mga estudyanteng pinagtatawanan ang pagbabalik eskwela ng kanyang ina. Laking gulat naman ng profesor nang makita sa kanyang harapan si Malo. Miss Malo de Vega? Ang pinakatanyag at pinakamayamang real estate developer dito sa Pilipinas? Nanay po niyo, Sir Rebecca? Sambit ng professor. Oo, ako nga. Mabuti na lang at nagpunta ako rito sa eskwelahan. Matagal ko nang nararamdaman na parang may problema ang mama ko. Kaya naman pala, ganito nyo pala siya itrato. Sa totoo lang, ay hindi na kailangan ng mama ko ang bumalik sa eskwelahan. Dahil bago ako nagmay-ari ng kumpanya namin, ay siya ang nagpalago nito. Galing sa mahirap na pamilya ang mama ko. Hindi siya nakatungtong sa kolehiyo, pero naging matagumpay siya sa buhay at sa larangan kanyang napili. Ngunit, ngayong nagretiro na siya, ay gusto niyang bumalik ng pag-aaral dahil ito ang pinakapangarap niya. Imbis na bigyan niyo siya ng respeto at paghanga dahil kahit na may edad na siya, ay patuloy pa rin siya sa pag-abot ng kanyang pangarap, ay ganito pa ang ginagawa niyo sa kanya. Hindi man maalam sa akademiko ang mama ko, ngunit may sariling talino at diskarte siyang alam. Pahayag ni Malo. Nahiya ang lahat sa kanilang pakikitungo sa matanda. Tara na po, ma, at iuwi ko na kayo. Sabi ko naman sa inyo ay huwag na kayong mag-enroll sa paaralang ito.
Marami pang magagandang eskwelahan dyan, kahit gaano pa kamahal. Dagdag pa ng anak. Dito lang ako anak, at mag-aaral ako. Sinabi ko naman sa iyo na wala kang pagsasabihan ng tunay na kalagayan ko sa buhay. Kaya nga ayaw ko magpahatid sa iyo dito sa eskwelahan. Nais ko maging simple ang pamumuhay ko habang nag-aaral. Kaya ko ito anak. Wala ka bang tiwala sa mama mo? Sambit naman ni Rebecca. Lahat ay humingi ng tawad sa matanda. Maging ang mga mag-aaral at ang guro ay humingi rin ng pasensya dahil sa kanilang inasal. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong malaman ng lahat ang tunay na estado ko sa buhay. Dahil ayaw kong bigyan ako ng espesyal na trato. Nais kong itrato ako bilang isang ordinaryong mag-aaral. Tanggap ko naman kung mapapagilitan ako ng guro. Dahil hindi ko naman talaga alam. Kaya nga ako narito ngayon sa paaralan para matuto. Saad pa ni Rebecca. Mula noon ay nag-iba na ang tingin ng mga tao kay Rebecca. Hindi dahil sa tunay na antas ng buhay nito, kung hindi dahil napatunayan niya sa lahat na sa kabila ng lahat ng naabot niya sa buhay ay mataas pa rin ang pagtingin niya sa edukasyon. Hindi nagtagal ay nakamit ni Rebecca ang matagal na niyang pinakakaasam, ang magkaroon ng diploma. Dahil sa husay, dedikasyon at pagsusumikap ng matanda ay nakatapos siya ng may karangalan pa. Nagbigay rin ng aral sa lahat ang pagbabalik eskwela ni Rebecca na hindi hadlang ang edad sa pagtupad mo sa iyong pangarap at tunay na wala talagang magandang idudulot ang panghusga sa kapwa. For more hot topics and trending videos, please watch, like, subscribe, and support this channel, Sheila's Top Trending.